Hindi ko maiwasang isipin siya. Bumalik na ako sa hotel na tinutuluyan ko, pero gusto ng utak ko at katawan ko na bumalik kay Olivia. Past 10 PM na pero hindi ako makatulog. Ang gusto ko lang ay nandito siya sa aking mga bisig, at ipaalam sa kanya kung gaano ko siya kamahal. I decided to go to Olivia's apartment and everything just happened. I made love to her and it felt so overwhelming knowing na ako lang ang lalaking nakasama niya. Papatayin ko ang sinumang maglalakas loob na hawakan ng aking asawa. She was still my wanton wife, she was incredible and beautiful, and she's mine. Siguradong napagod ko siya dahil nakatulog siya sa dibdib ko, after I pulled out from her. Hindi man lang siya gumalaw nang binuhat ko siya sa kwarto. Natulog ako sa couch. Ayaw ko siyang mabigla na magising siya at makita niya akong natutulog sa tabi niya. Kahit na ang sopa ay maliit para sa aking laki, nagkaroon ako ng pinakamagandang gabi ng aking buhay. Matagal na panahon na rin noong huli kong naranasan ito. Nakatanggap ako ng tawag mula sa aking secretary kaninang umaga. Nag-fax siya sa akin ng ilang mga dokumento na nangangailangan ng aking signature kaya bumalik ako sa hotel. Nag-iwan ako ng note sa ref ni Via. Halos tapos na ako sa mga paperworks at ngayon ko lang napansin na 2 oras na pala ang lumipas mula noong umalis ako sa bahay ni Via. Kinuha ko ang phone ko, at denial ang number niya. Para akong baliw na nakangiti habang hinihintay siyang sumagot. I had to invade her phone without her knowledge para makuha ko ang phone number niya. Sa wakas ay sinagot niya. Baby, nandyan ka ba? Tanong ko ulit. Narinig ko ang paghinga niya pero hindi siya nagsalita. Pagkaraan ng ilang segundo ay naputol ang linya. Anong nangyari? Pinabaan ba niya ako? 2 beses kong denial ang number niya pero hindi siya sumasagot. Ano bang nagawa ko? Pagkatapos kong maayos ang paperworks ay dali-dali akong naligo at nagbihis. I kept on dial her number many times hoping she will answer, but I failed. Pumunta ako sa apartment niya pero walang sumasagot. Nag-text ako sa kanya, pero hindi pa rin siya sumasagot. Nakaramdam na ako ng pagkabalisa. Tinawag ko ulit siya at hinihinga ang pangalan niya every single second pero hindi pa rin siya sumasagot. Ang university. Bigla na lang pumasok sa isip ko. Pagkababa ko ng sasakyan ay nagsisiksikan ang mga tao sa akin. With the help of my bodyguards, mabilis akong nakarating sa faculty office. Nakita ko ang isang middle-aged na babae na nakayakap sa anak ko. Naglakad ako patungo sa kanila at malamang nakilala ako ng aking anak, dahil tinatawag niya ako ng mga nakakatawang baby words. Pinuhat ko siya at isiniksik niya ang ulo niya sa leeg ko. I kissed his chubby cheeks and he giggled cutely. Tumingin ako sa paligid at sa wakas ay nakita ko ang babaeng kanina pa umiiwas sa mga tawag ko. Nanlaki ang mata niya nang makita ako. Hinapit ko siya sa bewang niya at hinalikan siya sa labi. Wala akong pakialam sa mga tao sa paligid. Akin siya. Are you done here? Tanong ko pero tumango lang siya. Take your bag, let's go. Inayos niya ang mga gamit niya at iginiya ko siya palabas ng opisina. Ang huli kong nakita bago kami pumasok sa sasakyan ay ang mga hingal ng karamihan. Sa buong biyahe, nilalaro ng anak ko ang kurbata ko, habang nasa kandungan ko siya. Napaka-adorable niya, my baby boy. Saan mo kami dadalhin? Tanong niya. Sa hotel room ko. Stop the car, we will going home. Mukhang galit na siya. It's your fault, Hunter. No, I'm taking you with me. Wala kang karapatang magdesisyon para sa akin. Hindi mo ako pag-aari. Natigilan ako sa narinig kong sinabi niya. Sinasaksak niya ako ng sobrang lalim. Olivia, stop being stubborn. Ha! Napaungol siya. Sa tingin mo kaya mo na naman akong manipulahin. What's wrong with you? Everything is wrong. Sigaw niya. Ano ang sinasabi mo? Don't kill me, Olivia. What about last night, baby? Do you really think that because we fought, that makes everything fine now? Sasagot na sana ako, pero nakarating lang kami sa destinasyon namin. Pumasok kami sa loob ng hotel, at napansin kong hindi siya komportable. Nakasuot lang siya ng asul na skinny jeans at low neckline na t-shirt na nakayakap sa kanyang curve, pero siya ang pinakamagandang babae sa lahat. Hindi niya kailangan ng magarbong damit. Well, mas gusto ko siyang walang damit. Mukhang natuwa ang aking anak sa mga chandelier sa itaas. Magdadaldal siya at humagikik habang pinapanood ang mga dancing lights. Pagkapasok namin sa kwarto, umiyak na ang anak ko. What's wrong, baby? Sinubukan kong pakalmahin siya.
I'll feed him, putol ni Via. Saan ang kwarto? Sundan mo ako. I guided her habang bitbit ang mga gamit niya. Umupo siya sa kama at inilagay ang aming baby sa kandungan niya. Napansin kong nahihirapan siyang tanggalin ang bra niya. Kailangan mo ba ng tulong? Itinanong ko. No, kaya ko. Sumagot siya. Hindi niya pa rin naalis sa pagkakawit ang bagay. Let me. Mabilis akong naglakad papunta sa kanya at mabilis na tinanggal ang pagkakawit ng bra niya. Napabuntong hininga ako sa leeg niya. Habang pinapakain niya ang anak namin, hindi ko maiwasang mapatitig sa kanyang mga dibdib, akin ang mga iyon. Medyo nakaramdam ako ng selos sa anak ko. Nang sa wakas ay natulog na ang aming baby, inalok ko siyang ilagay sa gitna ng kama. Inayos ko ang mga unan sa paligid niya habang nagpapalit ng damit si Via. Kumain na kami ng lunch pero wala ni isa sa amin ang nag-uusap. Gusto ko pero kinakabahan ako. Via, why do I feel that you are hating me again? Itinanong ko. Bakit? Pinaramdam ko ba sa'yo na gusto kita? Putol niya. Via, I already told you, I want you back not just because of our son, but I want my wife, you, back. You don't have a wife anymore. You made that clear since a year ago. I was wrong. I admit, it was all my fault. Ang pag-amin sa iyong mga pagkakamali ay hindi nangangahulugang aayusin nito ang mga bagay sa pagitan natin. Madiin siyang sumingit. Nga pala, ano ang biglaang pagsulpot? Ngumiti siya ng sarcastic. Please, huwag mong sabihin na parang naglalaro lang ako. Hindi ba ikaw? Of course not. Pabawiin kita hanggang sa huling hininga ko. Tumayo siya. Tulad ng sinabi ko, I will give you access to see my son. No. Pinutol ko ang sasabihin niya at hinila siya papalapit sa akin. Nagsalubong ang aming mga noo, at magkalapit ang aming mga labi. Baby, give me a chance. Just one chance for me to make things right. Let me do this, please. Never akong umiyak dati. I was asking you the same thing. I begged you. Nakinig ka ba sa akin? Pinigyan mo ba ako ng pagkakataong magsalita para sa sarili ko? Kumagulgol siya ng malakas at sobra akong nasaktan. No, you threw me out instead. Muntik na akong mapatay sa kalsada. I wanted to kill myself. I have no idea why you divorced me. Why? Why, Hunter? Tinamaan ako ng kidlat. Muntik na siyang mapatay sa kalsada. Oh my God. Ang mga salita niya ay paulit-ulit sa aking isipan. Ano bang nagawa ko sa asawa ko? Napaluhod ako. Ano ang ginawa mo sa iyong asawa, Hunter? Hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Hindi ako makapag-isip ng maayos. How will I get you back, my Via? Pinapanood ko lang siyang natutulog sa tabi ng baby namin. Napakaganda niya at inosente. Paano ko nagawa ito sa kanya? Biglang gumalaw ang aking anak, at nang imulat niya ang kanyang mga mata at makita ako, kumikinang ang kanyang mga mata at pinakita ang kanyang walang ngipin ng ngiti, kaya napatawa ako. Pinuhat ko siya at hinalikan ang chubby cheeks niya. Lumabas kami ng kwarto para manood ng cartoons. Nilagay ko siya sa kandungan ko, at kumakanta kami kasama ang mga cartoons sa screen. Biglang nagsalita ng baby words ang anak ko at nang lingunin ko kung sino ang tinatawag niya, nakita ko ang asawa ko na nakatayo sa isang sulok na naka-white shirt lang. Ngumiti ako sa kanya. Naglakad siya papunta sa amin at umupo sa sofa. Kitang-kita ang lacy underwear niya at wala siyang bra. Bigla akong nakaramdam ng paglaki doon. Pinisil ko ang hita niya at hinila sa dibdib ko. Nakiusap ako sa kanya na manatili sa gabi. Nag-alinlangan siya noong una, ngunit dahil malapit na ang hating gabi, nagpasya siyang magstay. Nakahiga kami sa king-size bed na handa ng matulog, ngunit nilalaro pa rin ng aming baby ang kanyang mga daliri sa paa. Kiniliti ko siya at mas lalo siyang natawa. Tinawag siya ni Via para sa breast milk, at tuwang-tuwa siyang nagpapasalamat hanggang sa siya ay nakatulog. Salamat. Salamat sa paghatid sa kanya sa mundong ito. Siya ang pinakamagandang regalo na natanggap ko sa buhay ko. At nagpapasalamat ako sa iyo. Bumaba siya sa kama at pumunta sa gilid ko. Nakasuot lang siya ng puting shirt, at boxer shorts ko. Sinubukan kong tumayo, pero tinulak niya ako pabalik sa kama. Umupo siya sa kandungan ko, at naramdaman ko ang paglaki ko. Hold your horse, Hunter. Give me time. Sabi niya sa akin, pero inirapan ko lang siya. Umawak siya sa leeg ko at kinulong ko siya gamit ang mga braso ko. Does this mean, thank you baby, I will never fail you. Never ever again.
Natuwa ako at nagsimulang tumulo ang mga luha sa gilid ng aking mga mata. Hinubad niya ang t-shirt ko, pero pinigilan ko ang kamay niya. Mukha siyang nahihiya at dismayado. "Remember, I never fuck you. I always make love to you." Sabi ko sa kanya bago siya hinalikan ng malalim. Ang sumunod na linggo ay ang aking most treasure. Pinatira niya ako sa apartment niya at habang nagtatrabaho siya, inalagaan ko ang anak namin. Iniwanan niya ako ng mga instructions tulad ng kung paano gumawa ng mga formula at kung paano magpalit ng diaper. Nagbabasa ako ng mga libro tungkol sa mga babies at pagiging magulang at malaki ang naitulong nila sa akin. Kailangan kong mapabilib si Via kaya lihim akong gumawa ng sarili kong mga pagsasaliksik tungkol sa pagiging magulang. I hired more men to guard us lalo na't alam na ng lahat ang existence nila. Sa wakas ay hinayaan niya akong matulog sa parehong silid, ngunit kailangan kong matulog sa isang pansamantalang mattress sa sahig. Ayos lang iyon sa akin basta mapapanood ko sila sa gabi. Ang aking secretary ay nagpadala lamang sa akin ng isang notice tungkol sa isang upcoming meeting with the board members, na kailangan ng personal na presensya sa London. Pagkatapos kong huminto sa pagmomodelo para sa menswear ilang buwan na ang nakalipas, ginawa akong pangalawang pinakamalaking shareholder ng kumpanya. Papunta na ako sa bahay nila Via. Nag-iisip ako kung paano ko sasabihin sa kanya. Ako ay natakot at kinakabahan as hell. Pinuksan niya ang pinto, at hinalikan ko ang ulo niya pagkatapos ay ang labi niya. "I need to talk to you," nanginginig ako. Napawi ang ngiti niya. Alam ko kung ano ang iniisip niya. Hinila ko siya papunta sa kandungan ko, pero umiiwas siya ng tingin. Kailangan kong bumalik sa London. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. "Okay." Mahinang sabi niya at mabilis na umalis sa kandungan ko, pero hinila ko ulit siya pababa. Doon ko nakita ang pagpatak ng kanyang mga luha. "Baby, tumingin ka sa akin." Hinawakan ko ang mukha niya pero patuloy lang siya sa paghikbi. "Oh God. Baby, makinig ka sa akin. I have to settle some unfinished business, but I promise to get back here as soon as I can." Hindi siya nagsalita. Tumayo siya at sinundan ko siya sa kusina. "Olivia. Go. Just go." Putol niya. "Don't do this please. I know this day will come. You don't need to explain. You don't owe me any explanation either. Just go." "Baby, hindi ito ang iniisip mo. Kung ganoon ano ang dapat?" Sigaw niya. "I already know this will happen soon. Remember, hindi mo na ako asawa kaya pwede mong gawin lahat ng gusto mong gawin. The least you worry is me. You are still my wife. You are forever. I didn't submit the divorce papers." Napasinghap siya sa gulat. "Yes, baby. We are still married, and I intend to stay married with you forever. Magtatalaga ako ng mga lalaking magbabantay sa iyo at sa anak natin. No, bring your minions with you. Kaya kong protektahan ang sarili ko at ang baby ko. Our baby, he is mine too. He was. Anong ibig mong sabihin? I am letting you go now." Sinubukan niyang lumayo ulit, pero hinila ko siya sa bewang niya. "Let me go." Nagkibit balikat siya. "No, never. He is our son, Olivia. It hurts me every time you refer him as your baby only." Nagtataka ka ba kung sayo siya? Galit siyang dumura. "This is ridiculous, Olivia. Of course, I know he is mine and my blood. Let me remind you na virgin ka pa nung dinala kita sa kama ko. Your screams were pure. Napaka-inosente mo. At nung nakipagtalik ulit ako sa iyo months ago, sobrang higpit mo na naalala ko nung una kitang pinasok at pinunan. At nagtitiwala ako sa iyo nung sinabi mong ako lang." Pinisil-pisil ko ang puwete niya at sinipsip sa earlobe niya. Sinakmal ko siya sa mismong lugar. Ang aking pagkalalaki ay palaging baliw para sa kanya. Pagkatapos ng ilang pag-ikot at iba't ibang posisyon, sa wakas ay nahulog siya sa mga bisig at ipinikit ang kanyang mga mata. "I love you baby." Pulong ko sa kanya, pero parang hindi na niya ako narinig. At dito na po, nagtatapos ang part 40 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.